Hindi alam na eh. Lahat pa ganyan o. Yan. Yan. Thank you sa KRPC family. Mga kapagpag, nakuha na natin yung papremyo ng FR sa KRPC. So yung motor na papremyo, kinonvert natin to cash. And then nakuha na rin natin yung e-bike. And then yung konting cash prize para sa mga lap winner. Mga kapagpag, magpapakain na tayo ng mga panlaban natin. Basketing na sa Friday. Galing tayo sa pagre-recover sa kanila. Continuous pa rin naman yung pagre-recover sa kanila dahil inabot nga tayo ng Adeno. Dahil tingin ko nahirapan sila ngayon sa bitaw dahil hindi pa rin naman sila fully recover. Ang masishare ko, sasabantayin ko na rin itong video na to, itong vlog na to para makapag-share. Baka kaya based lang naman sa karanasan ko, experience ko. Hindi tayo makakapagpakain ngayon ng pagkain na kailangan ng ibon para sa derby. So mag-adjust tayo dahil nasa proseso tayo ng recovery nila. Hindi tayo makakapagpakain nun. So ang nabili ko, ulit lang, Integra 3,000 tong pellet na to. So kung ano lang naman yung available na bibili nyo, pwede. Kung stag developer na durog, yung stag developer na buo, pwede naman. Ito yung base lang sa karanasan ko dahil nasa proseso nga ako ng recovery ng ibon, kahit na malapit na yung basketing, ito yung papakain ko sa kanila. Instead na yung minimix ko na patuka, ito talaga. Kasi ayoko naman na nagre-recover ako, tapos magpakain ako ng yung mga matitigas na patuka. Eventually, may possible, isuka din nila yun. And dahil galing din tayo sa club training, medyo stress din tong mga to. Ito na lang yung ipapakain natin. Tapos isa pa sa masishare ko dito sa video na to, pag hindi naman galing sa sakit or walang iniintay yung ibon, nagpapakain talaga ako sa loob. So ginagamit ko yung pakain na ganito sa loob talaga. Pero kapag nagkakaroon ng problema yung aking mga alaga, sa ganito ako nagpapakain sa labas. So ano yung purpose bakit sa labas? Kasi yung look ko, flooring niya na na plywood. So ang iniiwasan ko yung pag nalaglag yung patuka dun sa loob, tapos umipot sila. Yung ibang ibon kinakain din yung patuka dun sa side. So ito, pag nalaglag yung patuka, hindi nila nalunok ng maayos. Possible yung patuka lalaglag sa baba. So, hindi makakain ng mga nasa sa loob. Yun yung isa sa tips din. So pagka may iniintay yung ibon ko, dito ako nagpapatuka sa labas. Para yung patuka, bagsak dun sa labas, hindi makain ng mga nasa loob. Unlike kapag sa loob ka magpapatuka, dahil plywood, pagka may umipot, pwedeng makontaminate yung patuka. So matuka ng iba. Kaya pag may iniintay yung ibon ko, dito ako nagpapatuka sa labas. Pero kung wala naman, sa loob ako. Kasi mas gusto ko rin yung sa loob, nasasanay silang makipag-agawan. So doon ko makikita rin yung kung sino yung ibon na hindi nakikipag-agawan. Hindi na yung ibon mo, either may iniinda siya, hindi siya ganun ka 100% na healthy sa madaling sabi. Pero dito na tayo nagpapatawa. So sa pagkakalapate, ito based lang sa experience ko or yung ginagawa ko naman talaga. Depende sa pangailangan ng ibon yung ibinibigay ko. So dahil kahit nga nasa derby proper na tayo ng conditioning, hindi tayo makapagpakain ng mga matitigas or yung mga minimix tayong mga vitamins. Hindi natin nagawa yun ngayong araw. So maybe the next day makapagbigay tayo. Pero nung mga previous day, nakapagbigay na tayo. Okay naman. May mga ilan lang na nahihirapang magtunaw. And then meron pa rin mga nagsusuka.
Ayun, nakasad ko siya eh. May mga sumusuka pa rin talaga. Ayun nga, adjust lang ulit. Dahil galing tayo sa club training, medyo nakita ko nahirapan sila. Instead na matitigas na patuka na may mix, pellet na lang muna tayo. So, iniiwasan naman natin na magbigay tayo ng matitigas na patuka. And then, dahil nga stress sila, eh isuka lang din nila. Ayan, pellet pa rin tayo. At pa tayo ng pellet mga kapagpag. Mga kapagpag, bago ko nga pala i-end tong video na to, ulitin ko lang yung tips na maituturo ko dito. Kapag nagkakaproblema yung ibon nyo, ikakasakit or adeno, adjust kayo sa patuka. So, pakain nyo lang pellet. Itong gamit ko, Integra 3000. So, kung ano lang yung available, pwedeng stag developer na durog or stag developer na po. Basta pellet lang. And then, ang isa pa, kapag nagkakasakit din yung ibon nyo, kung nagpapatuka kayo sa loob, ang side nyo hindi naman dumedirektang bagsak sa baba or screen. Kagaya na ito sa akin, plywood. Sa labas ako nagpapakain ng mga ibon. Gaya na ito, nasa sa labas yung mga pakainan nila. Umaasa ako na pagka may nalaglag na patuka, diretso sa baba. Instead na kapag sa loob ako nagpatuka, dahil plywood yung side ko, pag may nalaglag na patuka sa may plywood, mapadikit sa dun sa ipot nila or sa dumi. Possible makontaminate yung patuka and then matuka ng iba. Pwedeng magkaroon ng ng hawa-hawa yun. Yun dahil yung patuka, kung contaminate na ng may sakit na ibon na dumumi, makakain naman ng isa. Any second tip na may tuturo ko. First, kapag may hinihintay yung ibon nyo, pellet lang yung ipakain nyo. Ang second, kapag ang sahig nyo plywood, at may hinihintay yung ibon nyo, sa labas kayo magpakain. Para yung patuka hindi nag-i-stay dun sa may plywood. Lagi kong sinasabi sa pagkakalapate dito sa industry ng racing video, more on adjustment lang. So, adjust lang kayo. Ano yung mga possible na pag-isipan nyo. Kung may mga solusyon, i-try nyo. Laging ibigay nyo yung pangangailangan ng ibon sa madaling sabi. Yung mga adjustment. Meron din naman ako sa conditioning program. So, nagbibigay ako ng yung mga kailangan, antibiotic. Depende sa pangangailangan ng ibon. Kahit nasa derby proper ako, depende sa pangangailangan ng ibon ko. Yun yung binibigay ko. Ganito na lang mga kapagpak. Mamaya nga pala, distribution ng price ng FR sa KRPC ng panels. So kukunin natin doon na yung Neo na papremyo ng first overall, Neo Sporty, kukonvert natin to cash sa isang e-bike, saka konting cash price. Yan, dito na lang mga kapagpag. Sana may napulot kayo dito sa video na to. And then, hingi na rin ako ng request sa inyo na paki-like and subscribe naman dun sa aking YouTube channel, ang Kapagpag Love TV. Then, dito na lang. Peace.